Sa isang maliit na baryo sa General Santos City, namuhay si Jennifer Dalquez bilang isang simpleng anak, ina at asawa. Tulad ng maraming Pilipina, pinili niyang mangibang bansa upang kumita para sa kanyang pamilya. Bitbit ang pangarap na maiahon sa hirap ang kanyang mangga mahal sa buhay, nagtungo siya sa Abu Dhabi, United Arab Emirates upang magtrabaho bilang kasambahay. Ngunit ang inaasam na magandang kinabukasan ay biglang napalitan ng bangungot. Noong Disyembre 2014, isang gabi ang tuluyang nagbago sa buhay ni Jennifer. Ayon sa kanyang salaysay, sinubukan siyang gahasain ng kanyang amo. Sa takot at desperasyon, ipinagtanggol niya ang sarili. Sa gitna ng pakikipaglaban, napatay niya ang kanyang amo. Kinabukasan, siya ay inaresto at kinasuhan ng murder. Noong 2015, bumagsak sa kanya ang pinakamabigat na parusa, death penalty. Para kay Jennifer, tila gumuho ang mundo. Malayo siya sa pamilya, walang kakampi, at araw-araw ay kinakaharap ang posibilidad ng kamatayan sa isang bansang banyaga. Ngunit habang siya ay nakakulong, hindi siya iniwan ng kanyang pananampalataya at hindi rin siya iniwan ng kanyang bayan. Ang Department of Foreign Affairs, DFA, ang unang sumaklolo, nagbigay ng abogado, sumagot sa kanyang gastusin, at maging ang 2 beses na pagbisita ng kanyang MGA magulang sa Abu Dhabi ay sila ang nagbayad. Ang Department of Labor and Employment, DOL, OWA at DSWD ay nag-abot din ng tulong pinansyal sa kanyang pamilya. Noong 2017, personal na dumalaw si Labor Secretary Silvestre Bello III kay Jennifer. At bilang suporta, nagbigay ng kabuhayan para sa kanyang MGA magulang at scholarship para sa kanyang anak. Sa kabila ng pagkakakulong, ramdam ni Jennifer na hindi siya nag-iisa. Noong 2017, dumating ang inaasam na balita. Pinawalang sala si Jennifer Dalquez sa kasong murder. Nakita ng korte na walang sapat na ebidensya upang siya ay hatulan at kinilala na ang ginawa niya ay bunga ng pagtatanggol sa sarili bagamat kinailangan PA niyang manatili sa kulungan upang tapusin ang ibang minor cases, nakahinga siya ng maluwag. Ligtas na siya mula sa bingit ng kamatayan. Noong 2 Nobyembre 2018, matapos ang halos 4 na taong pagkakapiit, tuluyan nang lumaya si Jennifer Dalquez. Sakay ng Philippine Airlines, siya ay nakauwi sa Pilipinas kinabukasan 3 Nobyembre 2018. Kasabay niyang umuwi ang 86 na undocumented Filipinos na nakinabang sa amnesty program ng UAE. Ngunit para kay Jennifer, higit PA sa amnestya ang kanyang pag-uwi, ito ay ikalawang pagkakataon sa buhay. Pagdating niya sa bansa, agad niyang ipinaabot ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa pamahalaan at sa lahat ng taong tumulong upang siya ay mailigtas mula sa death row. Ang kwento ni Jennifer ay hindi lamang tungkol sa kanyang personal na laban. Isa itong paalala sa lahat ng Pilipino kung gaano kahirap at kadelikado ang buhay ng overseas Filipino workers, OFWs, at kung gaano kahalaga ang pagkakaisa at pagtutulungan upang mailigtas ang isa sa kanila. Sa kanyang pag-uwi, dala niya hindi lamang ang sugat ng nakaraan, kundi rin ang pag-asa para sa kanyang anak, pamilya, at sa lahat ng OFW na patuloy na lumalaban para sa kanilang kinabukasan. Nagpapasalamat siya sa pamahalaan ng Pilipinas, partikular sa Department of Foreign Affairs, DFA, Department of Labor and Employment, DOLE, OWA, at DSWD sa kanilang tulong at pagsusumikap na mailigtas siya mula sa hatol na kamatayan. Nagpasalamat siya sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang magulang at anak na nagsilbing inspirasyon niya upang manatiling matatag habang nasa loob ng kulungan. Ang kanyang simpleng taos-pusong mensahe ay, kung wala ang tulong ng gobyerno at ang dasal ng tao, baka hindi na ako nakauwi. Salamat sa Diyos at sa lahat ng tumulong sa akin. Buhay ako ngayon dahil sa inyo.